I miss you. Kiara, ginaya mo ba talaga maging effective na leader? Or naging sunod-sunuran ka lang sa mga kasamahan mo tungkol sa diskarte mo sa paggawa ng tore? Dun sa tore na task, inadmit ko na I was wrong. The way I did it, how I did it. Sinabi ko rin kay Kuya na I wasn't an effective leader because I let it happen and it was my responsibility. I should have followed my instinct. At the same time, I also believe and trust my teammates. So, ang importante for me is we learned from it. If naging effective leader ako, I admit, hindi. But I'm happy that ganun yung nangyari kasi mas may natutunan ako dun. As a leader, why did you allow having 30 strategies to go on? Maybe it was because I trust my teammates also. I value their opinion more than mine. And siguro dun ako nagkulang na hindi ko masyado pinagkatiwalaan yung sarili ko. And even dun sa nangyaring nomination, I trusted and I value their opinion. So I think that's what happened. Sorry, clarify lang natin. So parang now, sinasabi mo you should have trusted your instincts, ganyan. So parang lumalabas, kami lang ba yung nagdidesisyon ng mga ginawa natin? When I think something is wrong, I really say it. But katulad nga nung ginawa ni Ate Has na sinabi niya sa akin yung nararamdaman niya, and sa tingin ko rin naman na ganun din yung mga desisyon ko. Lahat tayo nagtugma doon. Anong desisyon yung tinutukoy mo dito? Stealing Yeah. from others' group. All of us agreed to that idea. So it wasn't just the both of you. It was also mine. That's why I know that I failed as a leader also. Sa task na yun, sinong grupo ang gusto mo talagang matalo? Name it. Gino's team. Bakit? Because their team, parang ang nakikita ko sa kanila, merong parang sama ng loob ako naramdaman dahil sa reaction ni Gino. And how we saw him, his team was parang medyo mabigat. And they're very competitive also. Lalaro tayo ng fast talk. Natanong ni Ate Has na, career or love? Ang sinagot mo, bakit ba tayo nandito lahat? So, career. Yeah. My question is, ginamit mo lang ba si Gino pampalipas oras sa loob ng bahay dahil alam mo na may feelings siya sa'yo? Sa pagpapatuloy ng harapang tapatan, Ginamit mo lang ba si Gino pampalipas oras sa loob ng bahay dahil alam mo na may feelings siya sa'yo? Kasi I was very clear from the start kung ano yung gusto ko. Bakit ako nandito? And I think I said it clear to Gino, if I'm not mistaken. And kung ginagamit ko siya, sana sinabi ko sa kanya na love. And yeah, I think I made it clear kung ano yung gusto ko. And I don't think he's confused with that. So no is my answer. si Sky ang sunod na nagtanong kay Kiara. Kiara, tinanggap mo yung necklace na galing kay Gino. So, ibig sabihin nun, di ba, na gusto mo rin siya. At what point mo na-confirm sa sarili mo na may gusto ka na kay Gino para tanggapin mo yung regalo niya sa'yo? Honestly, I don't think there's a certain point where you'll know you like a person. Mararamdaman mo lang siya. And siguro to answer na lang your question, I think every time we talk and we're comfortable naman talking to each other. So, kinilig ka sa mga to Oo. at na-realize mo, pinatitibok na nito yung puso mo. Puso,
like Gino. Ano no? I like Gino. But, I don't know, getting there. Ano yung tatlong bagay na gusto mo kay Gino at tatlong bagay na ayaw mo kay Gino? Tatlong bagay na gusto ko kay Gino, he's very kind. He has a big heart. He's very respectful and gentleman. O, four na yun. O, four. Yung ayaw ko kay Gino, kapag super game face siya, nakakatakot siya. Second, how he can be really competitive, because I hate losing. And third, he can be really shy sometimes. Naalala ko kasi nagkaroon kayo ng special relationship bago ka pumasok ng bahay. And now, na nangyari na lahat to, yung journey mo dito sa loob, nag-change na ba yung feelings mo? And also, of course, meeting Gino, ano nang mangyayari paglabas ni Kiara sa bahay ni Kuya? Okay. Yung feelings is, siguro hindi naman ako magkakagusto sa ibang tao kung ganun pa rin, as in same yung nararamdaman ko sa taong yun. And yung mangyayari paglabas, of course, I'll talk to him and clear things out. Kasi mahirap yung natapos ng walang maayos na usapan. What if he says na mahal ka pa rin niya? I don't think it would be fair. So, I don't think it's still gonna be the same when I go out. Should I answer more? Kung may chance ba, Kiara, na papipiliin ka dun sa lalaking nakilala mo noon o sa bagong lalaking nakilala mo ngayon? I'm really open to any kinds of possibilities. I'm just embracing all the things that's happening to me right now. So, syempre, I would consider kung ano yung ngayon, which is si Gino. I want to know, sino ba yung pinakaayaw mo na housemate? Bakit? That's a tough question. Wala akong pinakaayaw na housemate kasi that's a very strong word for me. I really can't answer your question na pinakaayaw kasi wala talaga. Wala talaga ayaw, like the tiniest bit na ugali ng someone na ayaw. The littlest things. Kahit kami. Sa Yeah. amin. Frankie, kasi nakikitaan ko siya ng lack of effort in the task. O ayaw mo si Frankie. Hindi because ko ayaw of si this. Frankie. Ang tanong mo kasi is, ano yung tiniest na makikita mo dun sa tao na yun. So, I love Frankie. So, hindi ko ayaw si Frankie. And wala akong ayaw dito sa loob ng bahay. Sinong dalawang housemates na pipiliin mo or sa palagay mo na hindi as deserving to be in the Big Four? At saka bakit? Maaari mong isama ang dalawang nag-qualify through the Big Jump Challenge. Deserving. This is a hard question. I think, number one is Frankie. Kasi same ng reason ko kanina. Nakitaan ko siya ng lack of effort to do the task. Second, Diana. Katulad
din ang naging rason namin kung bakit naming tatlo ni-nominate ni Ate Hasna and Sky, si Diana, is because hindi ko pa siya totally na as in sasabi kong kilala ko na talaga si Diana. Katulad ng pagkakakilala ko sa mga housemates na nasa loob. Anong effort specifically yung ginawa mo para mas makilala si Diana? Since magkatabi kami lagi sa bed or sa dresser, I try to talk to her and make a conversation. The result is, after talking to her about those things, Nakilala ko siya, but not fully. so not knowing Diana, ikaw, makes her not deserving to be part of the Big Four. To answer your question, yes. Clearly, I just said that. Pero deep inside, I still know na we are all deserving kasi nakita ko yung paghihirap ni Diana. And I'm excited to know her more. Matapos ang harapang tapatan, si Kiara dumiretso na sa loob ng bahay. Boys, it's a yes. So di natin siya nadungisan? Yeah. Ano siya magsagot? Straight and sure. Sobrang At ang galing. consistent Galing niya, nga, genuine talaga. Grabe, kilig. Nakita mo yung Grabe mukha siya, niya. no? Kaya nga tinanong ko, ako kasi kinikilig talaga ako May pag-asa ba talaga si Gino pag siya lang? It's a yes. Nasaksihan nga natin ang isang mainit at matapang na tanungan sa harapang tapatan. Mga kapamilya, hangad po namin ay mas makilatis niyo pa ng mabuti ang mga housemates na karapat-dapat na mapabilang sa Big Four. 2 pwesto pa ang pinaglalabanan. Sino nga ba ang magpapakatotoo hanggang dulo? At sino nga kaya ang makakasama ni Aki at Willan sa Big Four? Yan ang dapat nating pakaabangan. At isa pang dapat tutukan ay ang Big Back to Bahay dahil 3 days na lamang magsasama-sama na ulit ang Big Four ng bawat batch sa edisyong ito. Kaya naman walang bibitiw sa teleserye ng totoong buhay. Ito ang Pinoy Big Brother 8.